Agad niyang binaling sa ibang direksyon ng mata. Buti na lang pala hindi niya ito hinawak-hawakan, kundi sabog na sabog siya sa sobrang kahiyan. Tumalima siya para bumangon, ngunit hinila siya ni Clyden at niyapos siya na mahigpit. Not so fast, it's too early. Maktol nito at parang batang yumakap sa kanya. Past 7 na po, kahapon ko pa nakahiga. Saan niya rito? Mula nang pumasok sila sa room na to, hindi na sila lumabas. Nagpapahatid na lang to ng pagkain kay Manang Rosie. Aniya, dineklara daw niyang day off at ang pagtulog daw o paghiga sa kama na medyo matagal ang pangarap niyang gawin. It feels good. I'm charged. Makahulugang saad ni Clyden sabay ngisi sa asawa. Tinulak ni Shaina to ngunit mahigpit ang yakap nito kaya't na-stuck din siya sa katawan nito. Clyden began to tease her body again kung saan na naman naglalakbay ang mga kamay nito at nagsisimula na namang masindihan ang apoy sa pagitan nila. Di na ni Shaina maalala kung ilang beses na silang nagtalik ng binata since dumating sila dito sa resort. Tama nga yata yung sinabi noon nito na magka-honeymoon sila kaya sila nandito. Paano? Wala na silang ginawa kundi magulong sa kwarto, magyakapan kaya ng nais nito, maghalikan at mag-make love. Sa isip niya, buti hindi nagsasawang lalaki. Ngunit every time they made love naman parang bago o di kaya first palagi ang dating sa kanilang dalawa. Sa halos 2 araw nilang magkadikit, parang kabisado na ni Shaina ang galaw ng katawan ng asawa. Maging pulse rate at tunog ng puso nito, ganun din ang body temperature nito. She finds it weird pero para talaga silang mag-asawa ng mga sandaling yon. They eat together. Kung hindi room delivery sa komedor or sa taas kakain like they are dating. They laugh together, swim in the pool and lots of harutan together. Basta marami siyang memories while in a day off at masaya siya. Napaga silang lumuwas ng Maynila dahil tumawag ang assistant ni Clyden. Kailangan ng asawang lumipad papuntang Singapore for another business venture. Hawak-hawak pa ni Clyden ang kanyang kamay habang nagdadrive pabalik sa Manila. Wait! Pakinto sa tabi. Wika ni Shaina dito mula sa pagmamaniobra sa manibela. Agad namang tinabi ni Clyden ang sasakyan habang nagtatanong ang mukha. Bababa ako. Hindi ni Shaina hinintay ang sagot ng binata. Nabuksan na niya ang pintuan ng sasakyan. Agad siyang bumaba at tinungo ang matandang nagbebenta ng buko pie sa gilid ng daan. Magkano po lahat yan? Tanong sa matanda na kinagulat nito. 30 pesos lang ang isa ineng. Saad nito na parang di pa sigurado sa sinagot. Magkano po lahat? Ito pong paninda nyo? 50 piraso to lahat anak bale 1.5 lahat? Sige po, i-plastic nyo po lahat. Sigurado ka anak, abay madami to. Opo, para makauwi na po kayo. At halos mapaiyak sa tawa ang matanda habang nilalagay sa plastic ang mga pinamili. Salamat anak, talagang uuwi na ako, may sakit pang asawa ko Ramdam ang pait sa pananalita nito kaya nakangiti sa tawa. Ito po ang bayad, yung iba po ay bilhin nyo na lang ng gamot ng asawa ninyo. Saad ni Shaina habang inaabot ng 5,000 piso, dinukot sa wallet. Ay naku ining, ang dami naman ito. Di makapaniwalang saad ng matanda. Tulong ko po sa inyo yan, mag-ingat po kayo. Salamat anak, kaawaan ka ng poong may kapal. Wika na matanda na napaiyak na sa kasiyahan. Tinapik ni Shaina ang balikat nito at bumalik na ng sasakyan. Wala sa driver seat, lumabas si Clyden para tingnan kung saan pumunta si Shaina. Di na siya sinagot nito kanina kaya't nagmamadali din siyang lumabas ng sasakyan pagkahinto nito sa tabi. Lalapitan sa niya to habang nakikipag-usap sa matandang nagbebenta ng buko pie ngunit mas pinili niya na huminto sa di kalayuan at inobserbahan ito. Dinig na dinig niya ang usapan ng dalawa at kung paano nagtapos ang transaksyon nito sa matanda. Agad nitong nilapitan para tulungan sa bitbit itong napakaraming buko pie. Nakangiti pa tong nagpasalamat sa kanya nang kurin niya ang mga to at ipasok sa sasakyan. Kakainin mo lahat yan? Maya-maya ay tanong ni Clyden dito habang pinagpatuloy ang pagbiyahe. Ngumiti ito at umiling. Di sagot ni Shaina na bahagyang nakatawa. Shaina has the brightest smile kaya hindi niya po pwedeng hindi tingnan ito. What then? Mamaya, just wait and see. Saad ni Shaina kaya nginitian niya na lang sabay kuha sa kamay nito. Shaina does not own the most beautiful hands and fingers, but he likes to hold them and it's his new favorite. Hand me your phone. Maya-maya ay saad ni Clyden. Ha? Gulat na sabi ni Shaina. Napakunot-no pa siya dahil hindi niya matansyang dahilan sa paghingi nito ng kanyang telepono. Come on, give me your phone. Bakit? Basta.
Saad nito at napailing sa Shaina. Kung ano-anong pumapasok sa isip ng taong to. Meron pa man din siyang matinding sekreto kapag binuksan ang cellphone niya. Dead bat. Pagsasinungaling niya pero hindi yun binili ng binata. Bagkos, sumimangot to na parang bata. Aanhin mo nga. Tila nakokonsensya namang pahayag ni Shaina ngulit tinignan na lamang siya nito. Hindi rin natiis ni Shaina ang asawa kahit wala siya nagawa kundi kunin ng bagang cellphone. Ngunit papalitan niya muna ang wallpaper nito bago ibigay. Pero pagkalabas pa lang niya, mabilis pa sa 4:00 napa sa kamay ni Clyde ang kanyang cellphone. Nagtangka pa siyang agawin to pero gumewang sasakyan. Kaya wala na siyang nagawa kundi patay mali siya na lang siyang umayos ng upo at tumingin sa labas. Nakita pa niya sa side ng kanyang mga mata, tumingin to sa kanya bago may denial sa kanyang telepono. Walang load. After a while, sabi ni Clyde sabay balik sa cellphone niya. Tinignan niya ito. Di dahil sa sinabi nitong walang load kundi ang reaksyon nito after makita ang mukha sa kanyang cellphone. Wala naman siyang nakitang kahit anong bakas ng pagkabigla o pagkainis. Parang wala nga lang tong nakita eh. Maya-may nakita niya pinipigilan nitong ngumiti. Oh no, pinagtatawanan siya nito. Agad siyang pinamulahan ng mukha. Sa kahihiyan, agad niyang tinakpan ang kanyang mukha kung kaya humagalpak ng tawa si Clyden. Why do I have a strong feeling that you don't have a crush on me? Pamubos ka nito kaya't lalo nagkulay kamatis ang mukha ni Shaina. You're a bully. Erase ko na nga lang. Saad niya at inopen ang cellphone para tanggalin yon. Nguyat gaya ng dati, agad nasa kamay na naman ito ang cellphone niya. Akin na yan, she hissed. No, until you promise you won't change it. Sabi ni Clyde na naligay pa sa kabilang side ang pinag-aagawan nila. Ang kulit, pinagtatawanan mo na nga. Hindi kita pinagtatawanan, okay? Anong hindi? Ang lakas nga ng tawa mo. Guni-guni mo lang yun. Saad nito at nakangiti pa rin, kaya halos maiyak na siya sa hiya. Hey, it's alright. Pag-aalo ni Clyde na makitang halos bagsak ng kanyang luha. Hinila siya papalapit sa kanya at tinalikan sa ulo. Hindi ka maiinis o magagalit? Medyo alinlangan pa si Shaina na tanong dito. Nope, pero aminin mo munang crush mo ko. Nakangiting pambubos ka ni Clyde at nakurot niya to sa tagiliran. Ang kapal. Pambugaw ko yan ang lango kapag nagto-travel ako. Saad niya at saka dali-daling kinuhang cellphone at nilagay sa bag. Kunot ang noon nito sa tinuran niya ngunit wala sa sariling binilatan niya ito. Di makapaniwalang nakarehistro sa mukha ni Clyde sa gesture, ngunit bigla din yung umiling-iling at napatawa na mahina. Magkaibigan nga kay ni Nicole. Saad nitong umiling-iling habang naalalang kanyang kapatid. I missed her too. Malungkot na siya inang turan. Wanna talk with her? Si Clyde biglang tumingin sa kanya ngunit di niya alam ang sasabihin. Parang natuwa siya na hindi. Para kung galit pa to sa kanya. Hey sis! Mula sa hawak na cellphone ni Clyde, kausap na nito ang kapatid. How are you? Someone misses you here. Wanna talk to her? At tinignan pa siya mula sa kinaupuan. Umiling sa Shaina at winagiway ang kamay para sawayin to, ngunit wala na siyang nagawa na ipasa nito sa kanyang telepono. Halanganin pa niya yung kinuha at dahan-dahang nilagay sa may tenga. Hi Sam, I miss you too. Sabihin mo kay kuya, pasyal kayo dito sa Aussie. Masayang pahayag ng nasa kabilang linya. Di naman yun kalakasan pero parang bomba. Sumabog sa kanyang pandinig ang tinura nito. Akala yata ng kaibigan niya ibang kasama ng kanyang kapatid. Bigla niyang naleo sa tengang telepono at nag-alinlangan pang ibalik sa asawa yon. Naputol, saad niya rito. Aksidente rin kasing napindot niyang end button mula sa pagkabigla kanina. Call her again. No, I mean, next time na lang baka may ginagawa. Are you sure? Gustong-gusto ni Shainang makausap at makakwentuhan ulit si Nicole, subalit baka ma-offend yon kung malamang siya ang nasa kabilang linya. Sobrang saya pa man din ito sa pag-aakalang ang Sam na tinura nito ang kanyang kausap. Sam? Sino si Sam? You say something? Mula sa manibela tumingin sa kanyang asawa. Papasok na sila sa SLEX at maya-maya lang makakarating na sila sa Kamaynilaan. Wala. May naalala lang ako. What is it? Si Clyde na halatang interesado sa lahat ng laman ng isip niya. Yung buko pie, idaan natin saglit sa plaza, saad niya rito. Tiyak niyang marami na namang mga batang pakalat-kalat ang nandoon at manghihingi ng barya o di naman kaya'y pagkain. Puzzled man, tumango na lang si Clyde. Bagkos, kinuha ng ulit ang kanyang kamay, nilak sa kamay nito. Ate Shaina! Isa-isang sambit ng mga batang lansangan na makita si Shaina sa plaza. Nagsitakbuhan ng mga to sa paglapit habang nakangiti
Kinakawayan niya ang mga ito. Kamusta kayo? Saad niya sa mga to at isa-isang ginulo ang buhok ng mga to. Okay lang ate. Ilang araw po kayong di nagawi dito. Hinihintay po kayo ni Ana dito baka raw sakaling mapunta kayo dito. Saad ng isa. Ha? Bakit daw? Bakit wala sila dito ngayon? Tanong ni Shaina na sunod-sunod ang katanungan sa mga to. Ngunit nagkibit lang ang mga bata. Di po namin alam ate. Sabihin ko po na dumaan ka kung makita namin sila. Ah, okay, sige. May pasalubong kami sa inyo. Buko pa ay masarap. Tsaka kinuhang supot na may backseat ng sasakyan at isa-isang binigyan ng mga to. Wow, buko pie! Ang sarap nito! Thank you ate Shaina! Masayang pahayag ng mga bata at tuwang-tuwa sa Shaina habang pinagmamasa ng mga to. Marami to. Kunan niyo ang mga kasama niyang wala dito. Pakibigyan din si kuya ha. Nandun malapit sa may Jollibee. Tsaka yung si Lola na nandun sa ilalim ng tulay. At isa-isang tumango ang mga to. Ate Shaina, sinong kasama mo? Gwapo ah. Asawa mo po? Anang isang batang napansin ang binatang kanina pa nakatingin sa kanila na nakalayo malapit sa kanilang sasakyan. Ah, hindi. Boss ko yan. Wika ni Shaina na pangiti. Bago tinignan at kinawayan ang lalaking nakatingin sa kanila. Ang gwapo ng boss mo ate, pero mukhang masungit. Ang isa na halos pabulong ang pagkakasabi, kaya di niya napigilang mapalatak ng tawa. Mabait yan, mukha lang masungit. Talaga po? Parang kakain naman po kung makatingin. Saad ng isang maliit kaya lalo siyang napatawa. Tinawag niya si Clyden kaya't lumapit to. Sir Clyden, halika po. Saad niya rito kaya't di napigilan ng binata ang mapaismid. Kinindutan niya ito kaya't napilitang umiti. Ito si Kuya Clyden ninyo. Siya ang mabait kong boss. Sir, mag-hi ka po sa kanila. Wika na siya inang ngiti-ngiti. Hi kids, kamusta kayo? Walang nagawa kundi ngidian si Clyden ng mga ito. Sa mukha ng mga bata, aloof ang mga to sa kanya o baka lang kasi nagmumukha siyang hindi friendly. Hello po sir, bossing! Ang mga ibang bata na medyo nag-loosen up na makita siyang ngumiti. Bagay po kayo ate, sana siyang asawahin mo po. Anang isa na di napigilang nagkatinginan sabay ngiti sa isa't isa. Kayo talaga, masyado kayong palabiro. O siya, maiwan na namin kayo ha? Mag-iingat kayo, saad ni Shaina sa mga to. Bago pa siya sumakay ng sasakyan ay binigay niyang calling card niya sa isang bata. Pakibigay mo kay Ana, tawagan niyo ako kung may kailangan siya. Pagkatapos tumango at nagpasalamat ang bata at tuloy na silang umalis sa plaza. What's on your mind? You tell them I'm your boss? Si Clyden nabakas sa mukha ang pagka-curious. Sinabi ko lang para di sila masyadong makulit. Natatakot nga sila sa'yo eh. Gwapo ka raw kaso mukhang masungit. Pahayag ni Shaina habang nakatawa. Umismed naman si Clyden. Natatakot nga sila sa'yo eh. Kasabay ng pagtaas ng kilay nito sa pagtawa ng asawa. Those kids brought so much happiness to you. At napangiti ang dalaga sa tinuran nito. Tama naman kasi sila ay nakakasama niya during hardest times. Kahit hindi alam ng mga itong nararamdaman, pero nandun sila noong kailangan niya ng kausap. Nung gusto niyang marinig ang kanyang boses at nung kailangan niyang sumaya. 5:30 a.m. Paglabas ni Shaina ng banyo, tumutunog ang kanyang cellphone. Agad-agad niyang nilapitan ang cellphone at dinampot para sagutin, ngunit nag-end call na yon. New member ang nakarehistro sa call list niya at naka5 missed calls na pala ito sa kanya. Sino kaya to? Aga naman? Saad niya sa sarili. Baka ang kaibigang si Carla na naman ito at may chismis na namang sasabihin. Kaya lang walang load kundi kaya nakigamit na naman kung sino sa bahay nila. Napailing na lamang niyang binaba ulit ang telepono at pinagpatuloy ang pagbibihis. Nagpo-blower siya ng buhok nang tumunog na naman ang kanyang telepono. Itinigil niya ang ginagawa at napapangiting pinindot ang answer button. Good morning! Ano naman yung chismis mo na di na naman yan makapaghintay? Pambibiro niya kaagad sa kaibigan. Kung hindi yung mga gwapong namimit niya ay mga crush nito sa ibang department? What keep you so long? Dumagundong ang boses ni Clyden sa kabilang linya. Nailayo pa niya ng konti ang aparato mula sa pagkakadikit ng kanyang tenga. Nagtaka siya kung saan ito nakuhang number niya. Wala naman siyang maalalang nang hingito ng number niya. Hey, are you there? Untag pa nito mula sa kanyang pag-iisip. Yeah, kanina pa ako tumatawag. What keeps you busy this early? Masungat pa ring turan ni Clyden. Naligo ako. Sorry, I don't know na ikaw yung tumatawag. Paliwanag niya dito.
That long? Maktol pa rin ito. Kaya di niya napigilang matawa. Yes, FYI, 10 to 15 minutes ako naliligo. Saan niya rito? Hindi siya makapaniwalang kausap niya ngayon sa telepono ito at nasa ganong mood ang binata. Nasa business trip to at kahapon lang nag-travel papuntang Singapore ata, baka somewhere out of the country. Hindi niya na natanong kung saan nung sabihin nitong mawawala siya ng 2 to 3 days. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. I called you 5 times if you don't notice. Saad nang nasa kabilang linya na halatang naglaylo na ang boses. I did. May importante ka bang sasabihin? Tanong niya dito habang naglalagay ng cream sa mukha. Kailangan ba may importante akong sasabihin para tawagan kita? Nakikinita ng dalagang nakakunot ulit ang noo. Oh, that's not what I mean. Nagkape ka na ba? Out of the blue ay naitanong ni Shaina. Sa totoo lang, di niya talaga alam kung paano sila magkakaroon ng rapport sa pagkakataong yon. Yeah, I'm about to, but I'm thinking of you. Saad ni Clyde na halos mawala sa linyang paglalagay ni Shaina ng kulay sa kanyang eyebrow. Ano daw? I'm okay. Focus ka lang sa ginagawa mo dyan. Saad niyang di may pinta ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Para bang kinilig siya na ewan sa isiping iniisip niya ito. I miss you. Dagdag pa ni Clyden kaya di niya napigilan ang sariling magtatalon sa tuwa. Same here. Turan niya habang kagat-kagat ang kanyang hintuturo. Parang nasa cloud9 siya ngayon subalit kontroladong-kontrolado niya ito na hindi naman nagmukhang kilig na kilig siya sa binata. Nope. Agahan ko na lang para mag-almusal ako sa Jollibee mamaya. Again? Angil nito at napangiti siya. I used to. Ikaw kumain ka muna dyan before ka umalis sa hotel? Narinig pa ni Shaina ang sariling bining niya sa binata. Kung ano-ano na lang pinag-usapan nila hanggang makapagbihis siya at handa nang umalis sa bahay. Nagpaalam na lang din siya sa asawang nasa kabilang linya nang may marinig siyang kumausap dito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.